Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdadalamhati sa gitna ng Semana Santa na maaaring maging babala sa mga papasyal sa dagat. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Nadala pa sa ospital ang bata pero hindi na naisalba dahil sa severe allergic reaction. Bukod sa mismong lason, pwede ring makalunod ang dikya. Ayon sa mga eksperto, ang mga pwedeng first aid sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Malaparaiso ang white sand beach na ito sa Araceli, Palawan. Pero dito mismo nasa labay o kinapitan ng jellyfish ang 10 taong gulang na si April Joy Palay na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, makikita ang pangitim ng braso ng bata na kinapitan ng dikya. Ayon sa RHU, ang pagkapit ng dikya sa bata ay nagresulta sa anaphylaxis o severe allergic reaction. Try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot, nag-CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahabol. Ayon sa ama ni April Joy, nag-swimming sa poblasyon ang kanyang anak kasama ang isang kaibigan. Pero sandali raw na iwang mag-isa ang kanyang anak nang mag-CR ang kaibigan nito. Pagbalik niya, yung anak ko, yun, nasa labay na. Nahilasan na isang tao, mas maliit pa po sa kanya, yung kanan na kamay niya, pero lubog pa rin yung ulo niya sa dagat. Pero sabi ni Mang Renon, hindi lang sa braso nasa labay ang anak niya, kaya kahit nagsumikap daw ang doktor na iligtas ito, hindi kinaya. Dami ng tama ng anak ko sa kamay. Talagang kahit binata talaga, hindi na bubuhayin talaga. Sa dami ng tama ng kamandag ng sa labay na yun. Grabing itim. Saan pa po? Mantakin po niyo, ma'am. Mga 5 pulgada. Yung haba dito sa pulso niya. Yung haba ng itim. Bubuhin ka ba niyan? Wala na. Bunso sa 4 na magkapatid si April Joy na grade 5 student. Sa isang iglap, wala na ang batang nagdala ng labis na kasiyahan sa kanilang pamilya. Si April Joy po, mabait. Mabait po si April Joy. Mahalali sa mga bata. Mapapasakot po para sa akin na nawalat pa ako ng pinakabunso ko. Ayon sa Department of Health, iba't ibang uri ng jellyfish o dikya sa Pilipinas. Kabilang dito ang dikyang may venom o lason. Pero bukod sa lason, ang pagkalunod daw ang isa sa pangunahing dahilan kaya namamatay ang ilang biktima. Kung masakit yon, ang tendency mo ay pwedeng nataranta, di ba? Na may nakakapit sa iyo, tapos yun, hindi ka nakalangoy para makaahon. So, ang unang kalaban talaga sa jellyfish sting is not the sting itself, kundi yung pagkalunod. Kung nasa labay ka, dapat daw umahon agad. May pagkakataon pa raw na maisugod ang biktima sa ospital kung kinakailangan. Meron ding first aid na pwedeng gawin. Ngayon, ang pinakamainam pa rin ay yung seawater. Okay, yun para matanggal siya. Umubra naman yung ihi, suka, alak, pinagsamang meron pang baking soda. Pwede naman yon. Kaya lang sa mga pag-aaral, pwedeng nagmimintis, pwedeng okay naman. Pero ang nakita nilang consistent ay yung tubig dagat pa rin. Payo ni Tayag, kung walang sapat na kaalaman sa jellyfish, mabuti nang umiwas sa lahat ng uri nito. Dapat din daw ipahinto muna ng local government ang paliligo sa dagat na may mapanganib na uri ng jellyfish. Mainam din daw na merong laging bantay sa mga naliligo sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naku, ingat din sa sobrang init. Anong mga aktibidad nyo ngayong Semana Santa? Kahapon, pumalo sa danger level ang init sa Metro Manila na posibleng mauwi sa heat stroke. Nakatutok si Mark Salazar.
Kamusta ang init sa lugar nyo? Sa Metro Manila kasi, damang-dama na ang banas sa labas. Oh, sobrang init. Grabe. Oo. Mataas ang alta pressure ko. Dahil lalo na, pag may biyahe ka, tuyo-tuyo na lalamunan mo para ayaw mo nang tumakbo. Oo naman sir, sobrang init. Katulad ngayon, maraming mga rider na heat stroke. Kaya kailangan lagi may tubig sir. Ngalay ang mga braso sa pagpaypay, habang tumatabo naman ang kita sa mga halo-halo at sa malamig. At syempre, tubig. Para maano yung init, maibsan kahit paano. Sobrang init. Kailangan namin ng tubig. Kailangan ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Kahapon sa Metro Manila, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan. Danger level na yan, na base sa Pag-asa ay malaking tsansang magdulot ng heat cramps at heat exhaustion o di kaya heat stroke sa patuloy na exposure. Pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin, no? So, yung posibleng heat index ng 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41 hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Init na init din ang Puerto Princesa, Palawan, pero mas matindi pa sa Davao City at Zamboanga City na pumalo naman sa 43 degrees Celsius. Sa lagay na yan, bungad pa lang ito ng tag-init na ang peak ay inaasahan pang sa Abril o Mayo mangyayari. Ang ating maximum na inaasahan hanggang matapos itong tag-init ay hanggang 45 degrees Celsius. So, apparent temperature ulit yun, pakiramdam. So, yun ang ating inaasahan. Ang payo ng Pag-asa, As much as possible, iwasan po yung mga any forms of outdoor activity in between 12 to 3 in the afternoon, yung kasagsagan ng init ng araw pag gantong panahon ng dry season sa ating bansa. Init na mainit kahapon, kaya nga hindi ako na masyado. Pag sobrang init na mama, nagsisilong lang po ako tapos pahinga ng konti, inom ng tubig. Siyempre, kailangan talaga namin yung trabaho. Talagang pang-hanap buhay para sa pamilya namin. Pero si Ka Estong na nakakabenta ng 12 cases ng mineral water sa kanyang pagbaybay ng Marcos Highway sa Marikina, hindi siya pwedeng sumilong dahil sayang ang benta. Maraming nauuwaw Kailangan din nila ng tubig at saka yung mga tao, hinahanap talaga nila tubig, yung malamig. Mainit ang panahon ngayon Basta, paulit-ulit ang Pag-asa sa paalala na huwag meminosin ang damang init porkit taon-taon na natin itong nararanasan. Siguruhin daw na nasa kondisyon ng katawan, lalo na kapag sumagad na itong tag-init. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukod sa pambobomba ng China sa barko ng Pilipinas noong Sabado, may hiwalay pang pangharas ang helicopter nito sa mga Pilipinong nagsusuri sa Sandy K3. Ilan sa kanila nagkahiwa at galos dahil sa mga tumalsik na koral. Nakatutok sina JP Soriano at Chino Gaston. Habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang Unaiza May 4 ng Pilipinas hanggang mawasak nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Matinding hangin naman ang inihasik ng Chinese Navy helicopter sa Sandy K3 habang nagsusuri roon ang BFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa pamamagitan yan ng delikado at sobrang babang paglipad nito sa taas mismo ng mga Pinoy sa loob ng 10 minuto na nagdulot sa kanila ng distress ayon sa BFAR. Sa isang punto, dumapapa ang isang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para salagi ng hangin mula sa LSC. Dahil din sa hangin kung kaya nagsitalsik ang mga durog na coral, nagtamo ng hiwa at galos ang ilan sa mga Pilipino. Hey! 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 Sa kabila niyan, nakompleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang mga pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa area
at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. So we need this kind of study, but for me, I think it will be a most positive story for the Philippines if in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi tulad sa mga misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military ang kasama sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon nitong Sabado. Kaya kahit ikinawasak yan ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, hindi ito pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Maaari rin daw magtayo roon ng bagong pasilidad gaya ng isang lighthouse. Kapag hinarang pa rin daw ang Philippine Coast Guard ng China, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. Kahit ayaw magbayad ng China, may paraan daw para maningil. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Offsetting is allowed. So we can actually collect. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa mga international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw rin munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction material para sa BRP Sierra Madre na taliwas sa pangako umano noon ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinatay sa bugbog ang isang lolo sa Maynila ng sarili umano niyang apo. Apela ng kanilang kaanak, sumuko na ang nagtatagong suspect. Nakatutok si June Veneracion. Mga sugat sa ulo at muka ang inabot ng 81 taong gulang na si Jesus Rivera Sr. Dahilan kung bakit binawian siya ng buhay sa ospital kahapon ng gabi. Ang suspect, kinilalang si Raymark Tanghal, ang 27 taong gulang na apo ng biktima. Nangyari ang pananakit umano ng apo sa kanyang lolo sa labas ng kanilang tinitirhang bahay sa Santa Ana, Maynila. Lumabas itong lolo at nagwawala sa labas ng bahay. Nagsasalita ng mga, sabi nga natin, nagmumura doon, nagsasalita ng maganda. Lumabas itong apo niya at sunod-sunod na pinagsusuntok itong lolo, bumagsak ito. Pero base sa mga saksi na nakausap ng investigador, hindi pa rito natapos ang pananakit sa lolo. Nung bumagsak, pagtayo, tinulak na rin, tumama yung head sa matigas na bagay. At kahit na nahimatay na itong lolo, tuloy-tuloy pa rin na ginagawa ng apo niya yon. Sabi ng anak ng biktima, gumagamit daw ng droga ang kanyang pamangkin na mabilis na tumakas matapos ang pananakit. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na pinagbuhatan ng kamay ng suspect ang biktima. Masakit talaga, hindi ko namin matangkap, lalo na pamangkin ko yun, ng ate ko. Pero pakukulong namin talaga siya. Hanggat maaga, patutoy sumuko na kaysa saka pa mapunta. Pinaghahanap ng mga pulis ang suspect na sasampahan ng reklamong parricide. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naunsyami ang bakasyon sana ng mga turista sa ilang resort sa protected area sa Rizal ngayong Semana Santa. Hinarang sila
bago pa umabot sa mga pasyalang tuloy sa pag-ooperate kahit may closure order na. Nakatutok si Maki Pulido. Wala po tayo magagawa kasi minsan utos lang po. Lahat po ng resort dyan bali pinasara po. Sa checkpoint na ito, hinaharang na mga turistang papunta sa mga resort sa Sitio San Roque, Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Binabawalan na silang tumuloy ng lokal na pamahalaan na dati nang nagpapasara sa mga resort doon na illegal umanong nag-ooperate. Hindi namin alam na isinar, kaya nga swimming kami kasi mainit na uli eh. 2021 pa ipinag-utos ng DENR ang pagpapasara ng mga resort sa Sitio San Roque matapos mga lampag ng Masungi Geo Reserve dahil itinayo raw sa loob ng protected area ng walang permit. Pero nagpatuloy pa rin ang operasyon ng mga resort. Ang isang pinuntahan ng kapitan ng barangay kahit sinabitan na ng closure order ang gate at pinagsabihan na ng lokal na pamahalaan ng Baras na magsara, tumatanggap pa rin ng mga bisita. Hinihintay namin lumabas yan kasi kahapon pa sila dyan. Tapos? Di pansamantala, pwede naman siguro magsara. Pansamantala lang ang balak nyo? May proseso naman yung pagsasara siguro. So wala hong balak magsara yung resort? Yun ang hindi ko pa alam sa may-ari kung isara o bubuksan. Sabi ni Cap, nag-checkpoint na dati pero nang mawala ito, balik operasyon uli ang mga resort. Nung tinanggal namin yung barikada, siguro nag-online booking kasi sila. Yun yung hindi na namin mabantayan. Sana, sabi ng Masungi Geo Reserve, ay harangin hindi lang yung mga bibisita sa mga illegal na resort, kundi maging yung mga construction supplies na ipapasok, lalo na't may 4 hanggang 5 na resort na ipinapatayo. Sana rin daw ay tuloy-tuloy itong checkpoint at hindi habang mainit lang ang issue. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Suspendido ng 1 taon ang lisensya ng 4 na bus driver na tumakas sa random drug test sa PITX. Ang latest doon, kumustahin natin live sa pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan. Atom, itong mga nasa likod ko, ito po yung mga biyaheng pa Bicol. Bagaman fully book na yung ilang bus line dito, marami pa namang mabibiling ticket dito dahil may mga extra buses at saka doon sa mga hindi de-aircon na bus. Doon naman sa mga bus driver na tumakas sa drug test dito, ipatatawag daw sila ng LTO. Hawak ngayon ng LTO ang lisensya ng 4 na bus driver na isinailalim sa biglaang random drug test dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Tumakas kasi ang 4 at hindi nagpasa ng sample ng kanilang ihi. Otomatikong suspindido ng 1 taon ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos ang tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Wala pang tugon ng LTO nang tanungin kung anong sunod na mangyayari sa mga tumakas. Hindi pa masabi ng PITX kung saan ang biyahe ng mga tumakas. Kung ticket naman ang pag-uusapan, wala pang pila para sa Pabicol. Kahit kasi fully book ang mga air-conditioned bus, maraming bakante sa ordinary bus. May mga extra bus ding binigyan ng special permit ng LTFRB. Kaya may nakabili pa rin kahit last minute na bumili ng ticket, bagamat maghihintay pa ng 2 oras para makasakay. Buti naman nakahabol kami eh. Buti lang kamo nakahabol na kami. 2 na lang yung bakante. May masasakyan pa tayo, yun nga lang asahan nila na may konting pag-iintay. Kapansin-pansin namang maraming naka-face mask sa PITX, pati na ang mga bata. Nababahala ang ilan sa kumakalat ngayong pertussis o whooping cough. Nakakatakot po para sa mga bata eh. Simula po na nabalitaan ko po yun, lagi na siyang naka-face mask kahit sa school. Sa ilang bus station naman sa Cubao, Quezon City, maluwag pa ng daanan namin kanina. May sorpresa ring random drug test sa mga bus driver dito, pero wala namang nagpositibo. Atom, balik naman dito sa PITX, lagpas kalahating milyon na po yung mga naitalang pasahero. Simula noong Biyernes hanggang ngayon, bukas inaasahan po yung dagsa ng mga pasahero rito dahil huling araw ng trabaho at half day pa sa gobyerno. Kaya kung bibili pa lang po kayo ng ticket dito bukas, mag-walk-in, naku, agahan nyo po yung punta rito. Atom? Maraming salamat, Jonathan Andal. Kahit malaharaw, hindi pinalagpas ng masasamang loob. May ilang na-scam ng umano'y travel insurance sa Manila North Port Terminal. Alamin din natin ang lagay doon sa live na pagtutok ni Tina Panganiban. Tina?
Emil, kahit naghigpit ng seguridad ang Philippine Ports Authority, may mga nasulputan pa rin mga scammer na ang target ay mga pasahero. Kahit 20 miyembro ng pamilya Javier ang bumiyahe ngayong araw pa Negros Oriental, hindi sila naubusan ng tiket dahil Enero pa sila bumili. Mahirap pag marami ng tao, kaya in-advance na namin. At saka mahal yung ticket. Pero ang mga di pa nakabili, makikihabol sa maraming pasahero na abot sa 2 milyon sa buong bansa. Gaya ni April Love at kapatid na ilang gabi nang natutulog dito mula March 24 sa pag-asang makaalis agad. Pang March 27 na ang nabili nilang ticket. Buti na lang daw may shower area rito sa terminal. Wala din kasi kaming maistihan dito, tas malayo pa yung North Caloocan. Dito na lang kami nagstay kasi yung pera namin sakto, pampasahe pa uwi dun sa amin. Medyo lumampas na po tayo doon sa ating forecast, no? As of this morning, meron na po tayo naitala around 600,000 nationwide po yan. Pero bakit kakaunti lang ang mga pasahero sa passenger drop-off area sa Manila North Port? Isa po sa mga ginawa nating changes dyan, yung terminal fee counter, nandyan na po sa labas. At mas nagdagdag na po tayo ng upuan dun sa loob, pinapapasok na rin po natin yung mga pasahero dun sa loob. Sa pagdami ng mga pasahero, nagsulputan din ang ilang scammer. May mag-ina kahapon dito sa Manila North Port na nabiktima ng nag-aalok ng 500 peso travel insurance. Paalala po natin sa ating mga kababayan, itong travel insurance ay kasama na po sa ticket po na inyong pinili. So ibig sabihin ay hindi na po dapat magbabayad pa ng additional. Kasama rin sa mga bumabiyahe ang pets gaya ni na Queenie, Hunter at Kiki na pabakolod. Need po ng vaccination cards, updated vaccination cards, and then nag-process po kami sa online through BAI nung permit para po mag-ship sa kanila. Fully booked na ang biyahe papuntang Bacolod at Iloilo, pero may tickets pa papuntang Cebu at Tagbilaran kaninang umaga. Dahil naman sa operational concern, iniurong ang isang biyahe papuntang Cebu bukas imbes na ngayong araw. Tayo po ay nakaantabay rin at nakikipag-ugnayan para po yung mga maagang pasahero ay magkaroon naman po ng pagkain, no, at saka compensation. Abiso ng PPA, pumunta sa mga pantalan 2 o 3 oras bago ang schedule ng pag-alis. Travel light at huwag magdala ng mga bawal tulad ng mga patalim at mga maaaring magdulot ng pagliyab. Kung kailangan ng tulong, meron namang passenger help desk at first aid station dito sa terminal. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa init ng panahon, sa beach ang punta ng marami para makapagpapresko. At isa sa top destination, ang isla ng Boracay. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Umaga pa lang dagsa na ang mga turista sa Jetty Port Terminal na biyaheng Boracay. Kabilang dyan ang 54 na miyembro ng pamilya Valencia mula Sara, Iloilo. Last year, magpipinsan mga tiyahin, magkakapatid. Ang mag-asawa namang ito, bumiyahe pa mula sa Cainta, Rizal. First time daw nila nang magbakasyon. Ito yung first namin na family na Holy Week. Kasi actually birthday niya. Yeah, so actually this is a birthday treat for him. Relax lang, break from work. Mahigpit naman ang inspeksyon na ipinatutupad sa pantalan kung saan ipinagbabawal ang pagdala ng matatalim na bagay, baril at pati lighter. May PNP po tayong naka-duty, may Coast Guard, may PIDEA rin po tayo at meron po tayo mga kung magkakaroon po ng problema, may nurse station. Sa isla, tirik na tirik ang araw, ngunit hindi ito ininda ng mga turista. Sa tulog kami saglit, tapos yun, nag-decide na kami na lumabas na kasi, di ba? Enjoy mo yung araw. Yung mga kayak, ganun, yung mga crystal, ganun. Yun yung gusto natin. Yes. Yeah. For photo op. Patok din sa marami ang parasailing. Ang Municipal Incident Management Team na kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Tourism, Pulisya, at iba pang ahensya. Nag-iikot na rin sa mga establishmento. Ilan lang sa mga tinututukan ay ang kalinisan sa paligid. Ipinagbabawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa beach area. Idineploy na ang mahigit 200 na police personnel.
Nananawagan ng pulisya sa mga bisita na sundin ang lahat ng mga alintuntunin na inilatag ng LGU at mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan sa Boracay. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas sa GMA Integrated News, Aileen Pedraso, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Short but meaningful para kay star of the new gen, Jillian Ward, ang upcoming Holy Week break. After ng pahinga, balik na siya agad sa trabaho para sa abot kamay na pangarap at pelikula kasama si Ken Chan. Makichika kay Lars Santiago. Simula pa nitong Lunes Santo hanggang sa Miyerkules Santo ay tuloy-tuloy ang taping ni Jillian Ward para sa abot kamay na pangarap. Pero pagdating ng Huwebes Santo, magsisimula na ang maikling Holy Week break ng aktres. Stay at home po muna dahil nga po sobrang busy ko po for almost 2 years na po ako nagtitaping dire-diretso. Ngayon naman po gusto ko lang na may quality time po with my family. Basta makapag-church po kami na magkakasama. Kasabay ng bakasyon, gusto ring paglaanan ng oras ni Jillian ang mga bagay na espiritual. Life is more than yung work po. Andyan yung family, andyan yung self, andyan si God. So, giving time din po talaga kay God. Kahit busy pa po. Pagkatapos naman ng Pasko ng Pagkabuhay, ay balik taping na agad sina Jill, lalo't tumitindi ang eksena ng kanilang serye. Maghihiganti pa po yung nanay ko para po kay Annalyn at para sa sarili niya. So ano pong gagawin ngayon ni Doc Carlos na nagtatago po siya? At ano din pong gagawin ni Harry na anak ni Doc Carlos? Ipagtatanggol niya po ba si Nanay Lynette at Annalyn or kakampihan niya yung tatay niya? Good news naman para sa mga fans nila ni Ken Chan. Sa buwan ng Mayo, lilipad na sila pa Taiwan para sa shooting ng kanilang pelikula. Sobrang na-excite na po ako. Hindi po siya yung usual na love story sa isang pelikula. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.